ating mga nagbabagang balita, kasalukuyang humaharap si Pangulong Ferdinand Cuting Jr. sa isang mabigat na hamon. Isinusulong ng ilang grupo ang pagpapahain ng kaso laban sa kaniya sa Korte Suprema. Ayon sa mga ulat, solidong ebidensya ang kanilang hawak na magpapatunay sa mga umano'y irregularidad at katiwalian sa pamumuno ni Marcos. Patuloy ang pag-usbong ng mga usapin ukol dito at tila malapit na ang araw ng pagharap niya sa hukuman. Sa kabila ng mga isyong kinakaharap ni Pangulong Cuting, hindi naman nagpapabaya ang pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng bansa. Nagbigay ng pahayag si Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio na handa siyang upo sa pwesto ng Pangulo sakaling mapatunayang may sala si Marcos. Ani niya, handa siyang gampanan ng tungkulin at responsibilidad na iniatang sa kaniyang mga ng sambayanan, lalo na sa ganitong sitwasyon na kailangang may matibay na pamumuno ang bansa. Samantala, naglabas naman ang kanilang opinyon ng ilang eksperto at analyst tungkol sa posibleng epekto ng kasong ito sa administrasyon ni Pangulong Cuting. Ayon sa kanila, maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa pagtakbo ng politika at ekonomiya ng bansa. Subalit umaasa pa rin ang maraming tao na magbubunga ito ng mas matibay na pamahalaan na maglilingkod ng tapat sa taong bayan. Para sa karagdagang balita at updates, manatiling nakatutok dito sa aming programa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tungkulan, napakababa na. And for the first time, bumaba na ang rating niya sa kanyang baluarte sa North Central Luzon. Kasama na rin itong si Speaker Martin Romualdez. Okay. Ang approval rating ng Pangulo, itong second quarter is only 44%. Samantala ang kanyang trust rating ay napakababa, 33%. I think 33%, ano na ito, hindi na good, poor ratings na ito. Sobra kalahati ang binaba ng kanyang trust and approval rating dahil nagsimula siya ng 80s. Napakataas. At ito, sa baluarte niya sa North Ilocos Region, including na rin sa Central Region. Comparing nung first quarter of this year, ang kanyang approval rating is 52%. Ngayon, bumaba 49% na lang. Bumaba siya ng 3 points. What does that mean? Nagsisimula na ang Taga-Luzon, lalo na ang mga Ilocano, nagsisimula na madismaya sa performance ng kanilang idol. So, inisip ko, bakit nagsimula ng madismaya ang mga Marcos loyalist? Kasi kami sa pamilya namin, Marcos loyalist kami, true and true. Ang laking pasalamat namin, kaming mag-asawa, dahil produkto kami ng Marcos Sr. Pobreng-pobre kami, hindi kami makapag-aral kolehiyo, kailang dahil sa magandang brand of leadership ng Marcos Sr., yung bagong lipunan. Nagpatayo siya ng mga state colleges and universities. Kaya nag-graduate kami, scholar kami ng bayan. Doon, Mariano Marcos Memorial State College, Bacnotan, La Union. Doon. Kaya utang na namin, malaking utang na loob naming mag-asawa sa Marcos Sr. at of course si First Lady Imelda Marcos. Nung napatalsik ang Marcos family noong 1986, napakasakit para sa amin yung nangyari.
nung umupo na ang Cory government na sinisiraan nilang mga Marcoses sa eskwelahan, may mga textbooks na nagsasabi na masama ang Marcos. Ako, ang ginawa namin, ang aming mga anak, one-on-one, kami mismo nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi sa libro na masama ang Marcos Sr. Sinasabi sa mga anak namin na ito ang ginawa ng Marcos Sr. So, ang mga anak namin namulat na sa katotohanan na maraming nagawang maganda Marcos Sr. Of course, meron ding masama. Wala namang perfectong leader o tao. So, yun, mga ano kami, kailang, sa kaya nung panahon ng election 2022 ay talagang all-out support kami sa junior. Expecting na like father, like son. Kailangan na after ilang nakita na namin iba ang pamamalakad ng Marcos Jr. So kami, wala na. Dismayado. Kaya kung kami nadismaya ito, bumaba na ang rating ng Pangulo sa kanyang baluarte, ayan, it goes to show na dumadami na ang nadidismayang Ilocano sa Marcos Jr. Hindi siya katulad ng Marcos Sr. Okay. Isa pa na nakita kong rason bakit bumaba na ang rating. Itong peligro na hinaharap ng ating bayan dahil sa EDCA, dahil sa foreign policy, dahil sa presensya ng mga Amerikano na dito sa ating bansa. Hindi ako galit sa Amerikano, hindi ako anti-American. Okay? Maraming naitulong ang Amerika sa atin, kaibigan natin ang Amerika, trading partner natin ang Amerika. There's nothing wrong. Kailangan ang problema, itong foreign policy, itong rivalry ngayon ng superpower, naiipit tayo. Diyan tayo nagkakaproblema. US, gusto siya ang masunod sa buong mundo. Siya ang world power. Ay ang China, ang Russia, hindi pa tatalo. Kaya, nagkakaroon ng rivalry. So, ito ngayon, dahil sa foreign policy ng ating Pangulo, na iba eh. Ang ganda ang sinasabi niya nung kampanya pa. Sabi niya, wag tayong padidikta. We must dialogue with China. Tayong dalawa mag-usap, bilateral talks lang. Walang kinalaman ang mga foreign powers. Dahil isang hatching o bahing lang ng superpower, mabubura tayo sa mapa. Ganon ang sinasabi niya nung kampanya. Iba naman ngayon. Nag-iba ang tono. Bakit? Yun ang question mark. Kaya, nung dinagdagan niya ang mga EDCA sites, pumayag siya na magkaroon ng EDCA sa Cagayan and Isabela. Yun na po. Tapos pumayag siya na nagkaroon ng pumasok ang delikadong missiles ng US nasa Ilocos Norte na yan na. Nakita na ng mga Ilocano, silang unang matatamaan ng missiles from China ba o Russia. Kaya yung revelasyon ni Senator Amy, I hope this is true, kasi nag-usap si Senator Amy at itong si Jose Alejandrino, yun, lumabas doon na si Governor Manotoc sa Ilocos Norte, alalang-alala. Baka darating ang panahon, ang unang matutunaw, masusunog, matatamaan yung probinsya niya. Kasi pumayag ang Marcos Jr. na ilagay ang mga missiles ng Amerika diyan sa Ilocos Norte nakatutok sa China
Siyempre, ang China, nakatutok na rin ang missiles nila sa Ilocos Norte. Ayan. Kaya ang mga Ilocano, nagsisimula ng madismaya sa kanilang idolo. Ah, kaya yun ang tawag doon, $1,000,000 question. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Ang gaganda ng sabi ng Pangulong Marcos nung panalo siya China is our neighbor. China is our number one trading partner. We should be friend with China dahil kapit bansa natin. Ayun, kaaway naman yan ng China. Ano ba yan? Kaya, yan po. Punta naman tayo kay Speaker Martin Romualdez. Nako, napakababa ang kanyang trust rating. 19% na lang. At ang kanyang approval rating, 27%. Baka tanong niya, si BP Sara bumaba rin. Apektado siya dito sa performance ng BBM admin. Next vlog ko na lang bakit siya bumaba. So, let's pray na makaiwas tayo sa sakuna. Kasi napakadelikado ang kalagayan ng bansa natin ngayon dahil sa foreign policy ng ating Pangulo. Sana hindi matuloy yung kinatakutan nating gera with China na wala man tayong kalaban-laban. Newsom was at the presidential debate on Thursday. After Biden's rough performance, he was asked about replacing the president. Here is his response. If you're asked, would you be willing to take that ticket? Everyone's told you you're willing to take on Donald Trump. Never turn my back on. Are you ready to take the Would you prize? president to be considered? Absolutely not. Because that's what I'm saying. I don't. That's a personal point of view. I do not. One Democrat has never do that. Another Democrat whose name keeps getting floated for a presidential contender is Michigan Governor Gretchen Whitmer. She leads a swing state that is critical for Democrats to win. The second-term governor also helped flip both chambers of the state legislature blue with her fight for abortion rights, a key issue among Democrats this election season. And we cannot go without mentioning former First Lady Michelle Obama and Vice President Kamala Harris. Both women are very popular among Democrats. The Washington Post including them in a list of potential Biden replacements. In addition, the Democrat Josh Shapiro, who won a solid victory for governorship in 2022 in Pennsylvania, a purple state which is critical for the Democrats' hopes of winning the White House this November. Eric? I will shall see. All right, Christine. So, importante po para sa atin sa Pilipinas itong resulta ng US presidential elections ngayong November 5, no? Kasi sa ngayon, nalalagay tayo sa alanganin yung possibility ng kaguluhan sa South China Sea nandyan palagi dahil sa foreign policy ng ating Pangulo na dumikit na siya masyado sa Biden administration na ikinagagalit ng China. Lalo na yung additional 3 EDCA sites nandyan sa Cagayan and Isabela. Lalo na yung pag-alaw ng Pangulong Marcos na dalhin sa Pilipinas, dalhin sa Northern Luzon ang missiles ng US, yung tinatawag nila na Typhoon or medium range capability missile system na nakatutok na sa China. At umalma ng todo ang China pati ang Russia, and because of these developments, nangangamba po tayo. Baka matulad tayo parang Hiroshima, parang Nagasaki noong World War II. Sinasabi ng mga experts ngayon na kung gaano kalakas yung atomic bomb na binagsak sa Hiroshima and Nagasaki,
ngayon is 100 times more powerful ang mga nuclear bombs ngayon. Kaya grabe yung sakuna na pwedeng mangyari sa atin dahil sa foreign policy ng ating gobyerno, yung pagdikit niya masyado sa Amerika. Okay. So, ngayon, anong epekto ng presidential election? Pag nanalo po si President Trump, we can be assured na itong foreign policy ng Trump administration is anti-war. He wants world peace. Ang kanyang foreign policy is MAGA, America First. Ano yung MAGA? Make America Great Again. Ayaw niya ng arms race, ayaw niya ng yung mga nuclear, ayaw niya yan. Yung NATO, ayaw niya yan. Yung mga alliances. Ang gusto lang niya, negosyo. Gusto niya mangibabaw ang Amerika in terms of negosyo para ang economy, lalago ang kanilang economy at magiging superpower ang Russia in terms of economy. Hindi yung superpower in terms of arms, in terms of giyera. Ayaw niya yung giyera. Kaya ako personally, binabantayan ko ang development sa Amerika kasi ngayon na malakas ang panawagan na palitan si President Biden, yung mga possible replacement, binasa ko ang mga comments, Nako, ang mga comments is puros daw losers, unqualified, sickening, lalo na yung California Governor Newsom. Nako, ang hirap, ang daming mga kapalpakan sa California ngayon. Kaya kung matuloy na palitan nila si President Biden as their candidate, nako, nakikita ko lalong tumataas yung possibility na manalo si ex-President Trump. Okay. Sabi ng isang comment, basahin ko. It's too late to replace Biden. The new candidate would start with absolutely no money. Kaya kailangan mo manalo sa election, kailangan mo ng finances. Sa ngayon, dahil sa disastrous performance ni President Biden sa debate, ang dami ng mga possible campaign donors na nag-aalanganin ng mag-contribute. Kasi nga, ang mga campaign donors, tinitignan nila yung survey. Kung sino yung malakas, doon sila bumubuhos ng suporta. Kagaya si then Mayor Duterte noong 2016. Nung malapit ng election day, nako, dahil nangunguna siya sa mga lahat ng surveys, ang dami nang gustong mag-contribute kay PRRD. Kailan, ang dami niyang tinanggihan. Ganito rin yung nangyari noong 2022 dahil talagang napakalaki ang lamang ni candidate BBM over kay candidate Lenny. Ang daming nag-contribute sa kanya. O ngayon, sinisingil nila yung bayad. Kaya dyan na nahihirapan ang administrasyon ngayon, yung pagbayad nila sa kanilang utang nung nakarang eleksyon. So, ganito rin ang nangyayari sa US ngayon. Alanganin ng magsuporta ang mga financiers ng Democrats dahil sa dismal performance ni President Biden. So, let's continue praying that God will intervene dito sa American US na presidential election at let's hope for the best. Manalo Donald Trump, no more war with China. Magkakaroon tayo ng kapayapaan dito sa ating bansa. Nandyan pa rin yung sigalot sa South China Sea o West Philippine Sea. Kailang hindi kasing tindi ng tension ngayon na nandyan yung threat anytime nuclear war.
So, yung mga missiles na yan, yung mga EDCA sites na yan, baka mawawala na yan pag si Trump ang mananalong presidente ng Amerika.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!